Kaya hindi umatin. Pero hindi siya umatin kanina, ewan natin kung bakit. At kaliwat kanan, mga bossing, yung mga nagagalit sa kanya. At marami rin or mangilan-ngilan na pumapanig sa kanya. Siyempre, alam na natin kung sinong papanig dyan. Unang-unang pumanig sa kanya, si Claire Castro. Oo, unang-unang pumanig sa kanya si Claire Castro, ha? Oo, na parang tuwan-tuwa si Claire Castro, tapos sinasabi na, "Oh, bakit pikon kayo? Pagka kayo naman binabastos nyo si BBM, hindi naman kami napipikon." Hindi nga kayo napipikon, pero puta, may Congress hearing, may TRICOM, meron biglang nagkakahiring ng fake news, sandamukal na mga kaso, may mga kaso ka ng slander, libel, kung ano-ano. Hindi nga kayo pikon, pero putangin na nyo, nagkakaso naman kayo, mga ulul kayo. O hindi ba? Ngayon ito si Pangulong Duterte ay binaboy ni Inday Sara. Sabi nga ni Claire Castro, at least kayo naman ba din naman kayo, binabastos nyo rin naman si Marcos eh. Oo, si Marcos kasi siya, halal. Aktibong presidente. At saka, malaya naman niyang nagagawa yung gusto niya. Oh, balita ko nga, yung pinakamagnanakaw na administrasyon niya eh. So, dapat lang nabatikusin siya, hindi ba? Pero yung isama mo ang isang 80 anyos na nasa kulungan ngayon, nakakaranas ng injustice sabi nga nila, you are innocent until proven guilty. Let us say, for example, galit na galit sa kanya si Vice Ganda. O siguro sa kung anong paraan, siguro dahil addict tatay niya. O baka type nung nanay niya si Vice Ganda, pero type nung nanay ni Vice Ganda si PRD. Pero walang pakialam si PRD sa kanila, pwedeng ganun. For whatever reason or for no apparent reason, dinamay niya sa kanyang show, tapos binalikan niya yung mga dating sinabi pa na jet ski, ICC, yung pambobomba ng China sa South China Sea. So it's as if napaka-anti China niya. Pero kung titingnan mo, nilalabas nga nila sa Srugando Sasot na majority pala ng mga beauty products niya, yung raw materials or yung pabrika, nasa China. So, ipokritong mga putang ina. Ipokritong mga putang ina. Parang si Teodoro din, no, di ba? Si Teodoro na di umano may passport ng Maltese para kung matapos yung termino nila, lalayas lang sila. Tatakas lang sila, dala-dala siguro kung ano man yung mga nakuha nila habang sila ay nasa kapangyarihan. Meron din siyang business sa China. Parang meron siyang sort of mining business sa China. Pero galit na galit din siya sa China. Kaya nga napaisip ako noong sumagot si Claire Castro, kasi labas sila dito Labas sila Claire Castro dito, labas si Bongbong Marcos dito Pero bakit sumagot sila in behalf of, or sumagot sila sa issue na to? Ang daming problema ng Pilipinas pero sinasakyan pati ng Malacanang press corps or ng Malacanang PCO, pati itong issue kay Vice Ganda. Iaway ito ni Vice Ganda at saka ng mga DDS. Ba't nakikialam si Claire Kupal? Diba? O, na-realize ko, putang ina, pakawala nila ito. Oo, pakawala nila ito. Ginawa ito ni Vice Ganda kasi alam niya pag-uusapan at makakatama sila kahit papaano kasi makukurot mo yung damdamin ng mga nagdadalamhati na mga Duterte supporters O syempre, laos na yan si Vice Ganda Putangin na yan. Tanda-tanda na yan. Pare-parehas lang naman yung mga joke niyan. Sa totoo lang, yung mga joke niya, kaya niya pinapalibutan yung sarili niya ng mga bakla din. Na mga imbornal katulad niya kasi nga kumukuha siya ng mga jokes doon. Oo. Yan si Vice Ganda. Kumukuha siya ng mga tawag din mga bakla na kunyari inaalagaan niya. Kunyari kasama niya lagi, pero sa totoo lang ang ginagawa niya, nagnanakaw lang siya ng mga joke doon. Hindi ba? Kaya nga yan, tuwan-tuwa yan na nagpapagay contest yan sa It's Showtime, di ba? Pero kung titingnan mo yung mga kasali doon sa
ano na yon, sa gay pageant dyan sa It's Showtime, kakilala din nila, sila din mga stand-up comedian din. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao doon, kunyari may nananalo and the winner is ganito and the winner is ganyan. Pero sa totoo lang, kilala niya na lahat yun at yung mga yung mga jokes nung mga yon, alam niya na. Kaya nga di ba magko-question and answer siya tapos kwela yung lumalabas sa sagot nung ini-interview niya kunyari pagka yung question and answer na. Kasi nga staged yan. Niloloko lang kayo niyan ni Vice Ganda. Hindi totoong mga mga kaganapan nila dyan sa show nila. Lahat yan staged, lahat yan scripted. O, sino nakikinabang? Sino nakikinabang? O, yung mga tao tuwan-tuwa, ang ganda-ganda ng show. Pero hindi nila alam, isa siyang stand-up comedy show. On a daily and a regular basis, di ba? Tingnan ninyo, magko-concert pa yung kupal. Araw-araw nakikita mo sa It's Showtime kung ano-anong ginagawa. Ganun din naman yung ginagawa dun sa live. Di nga lang siya makapagmura sa It's Showtime. Pero dun sa Araneta Coliseum, makakapagmura siya. Tapos tinan mo, sinong mga imbitado ng putang ina? Imbitado yung mga dilawan tae ng mga senador. Hindi ba? So alam mo, napakawala nila itong putang inang baklang imburnal na ito. Oo. Pakawala talaga nila. So alam mo na baka bayad talaga ito. Kasi tama nga naman. Tama nga naman si Tambaluslos na yung part owner ng ng ABS-CBN, yung DZMM nga daw si si Tambaluslos na din daw yung part owner. So, syempre kung yun ang boss mo, di gagawin mo yung mga bagay na yan. Sabi ko, nadamay pa pati si Regine Velasquez eh. Pero alam mo, ginawa lang nila yon para mapag-usapan yung nilalangaw nilang concert. Nilalangaw talaga. Kasi mura-mura lang naman ang ticket dyan eh. Mura lang naman yung ticket kasi nga wala namang gagong manunood sa puta. Araw-araw mo na napapanood sa TV. Parehas na mukha rin naman yung makikita mo ron. Mas iskandaloso lang naman yung makikita mo doon sa sa show na yan. Hindi rin naman magaling magpatawa yan. Tingnan niyo yung mga niyan. Kaya nawalan ng kwenta yung mga pelikulang Pilipino kasi taon-taon, putang ina, yan yung mga yan yung mga pelikula nagbibida sa pelikula. Ayan, yung mga pelikula niya, yung mga Petrang Kabayo, Private Benjamin, na kung titingnan mo, wala kang matututunan. Actually, masama pa nga yung may dudulot niyan sa mga kabataan eh. Na imbis na yung mga kabataan natututo ng kagandaang asal, puro kabadingan eh. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino